Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Habang hinahaplos ni Shen Yuan ang matigas at matibay na puwet ni Liu Menglu, sinabi ni Liu Menglu, "Daddy, pasaway ako kanina, parurusahan mo ba ako?" Sabi ni Shen Yuan, "Anong tawag mo sa akin? Ulitin mo." Bumulong si Liu Menglu kay Shen Yuan, "Daddy," ipinagsubo niya ito sa kama at sinabi, "Gusto ko yan. Sige, ngayong gabi dadagdagan ko ang tindi." Sinabi ni Liu Menglu ng may kasiyahan, "Ilan? Daddy ay." Pagkatapos ng isang oras ng matinding pagsasanay, nag-isip si Liu Menglu sa sarili, kaligtaan na ang pera. Sapat na ito para gawing hindi matanggihan si Shen Yuan. Siya ay nagpapawis at namumula habang nakatitig ng walang laman sa pader. Sabi ni Shen Yuan, "Hoy, hindi ka ba ang personal trainer ko? Handa pa ako. Huwag kang magpa-burnout." Habang pinipisil ni Liu Menglu ng mas matindi si Shen Yuan sa kama, naramdaman ni Liu Menglu ang isang maliit na bagay sa pagitan ng kanyang mga hita at nag-isip, "Ano ba? Tapos pa lang tayo at handa ka na para sa ikalawang round? Hindi normal yan. Isa pang isang oras na session." Sabi ni Liu Menglu, "Diyos ko. Mamamatay na ako dito. Ganyan mo ako tratuhin? Nasaan ang pagiging mahinahon?" Sabi ni Shen Yuan, "Iyan ang mahinahon. Mga 50% lang ng lakas ang ginamit ko sa iyo kumpara kay Nana." Sabi ni Liu Menglu, "Yari. Narinig kita ni Nana sa CAF, tandaan mo. Hindi yan malapit sa mahinahon. Huwag mo akong lokohin, mas parang ibinuhos mo lahat ngayong pagkakataon." Nag-isip si Shen Yuan sa sarili, walang emosyon tibay, talagang cheat level skill para sa walang kapagurang performance. Pero pakiramdam ko, nawawalan ako ng enerhiya nitong mga nakaraang araw. Mukhang pumayat din ako. Sistema, ipakita ang aking attribute panel. Lumabas ang notification mula sa sistema, taas, 182 sentimetro timbang, 70 kilo kalusugan, 69 sabi ni Shen Yuan sa sarili. Tama, bumaba ako ng 2 kilo sa loob lang ng kalahating buwan. Bumaba pa ang kalusugan ko ng 3 puntos. 182 sentimetro ang taas ko, pero 70 kilo lang ang timbang. Hindi maganda yan. Lumapit siya kay Liu Menglu at sinabi, "Coach Liu, mag-ehersisyo tayo bukas ng umaga." Sabi ni Liu Menglu, "Bakit agad nag-schedule ng bukas? Baka gusto mo alam mo na ulit mamaya." Sabi ni Shen Yuan, "Lagi na lang ba yan ang nasa isip mo? Ang ibig kong sabihin ay totoong ehersisyo. Tingnan mo ako, parang payat na payat ako, di ba?" Umakyat si Liu Menglu at sinabi, "Ha? Kaya napansin mo na payat kang aso?" Sabi ni Shen Yuan, "Isa pang salita at siguraduhin kong hindi ka makakalakad ng diretsyo." Sabi ni Liu Menglu, pasensya na, pasensya na. Daddy, mali ako." Sabi ni Shen Yuan, "Ayos yan. Tumulong ka planuhin ang isang profesional na routine." Sabi ni Liu Menglu, "Mag-shower muna ako. Pagkatapos, bibigyan kita ng kumpletong diet at fitness plan. Kailangan mong balansihin ang cardio at strength training para kontrolin ang iyong body fat." Sabi ni Shen Yuan, "Perpekto. Kapag handa na ang plano, sisimulan natin bukas." Sabi ni Liu Menglu, "May avail ang hotel, gagamitin natin yon. Lalabas ako sa umaga para kumuha ng mga damit at bibili rin ako ng 2 set para sa'yo." Lumabas ang notification mula sa sistema, host ay nag-trigger ng fitness path. Ang perpektong buhay ay hindi lang kayamanan at kapangyarihan, kundi pati na rin ang maayos na imahe ng sarili. Host ay kusang nagsimulang mag-self-improvement. Fitness panel na unlock. Isang notification mula sa sistema ang nagsabing may task na na-trigger, mission na may limitadong oras, sa loob ng 1 buwan. Kung ang host ay makarating sa 75 kilo at body fat na nasa pagitan ng 12 hanggang 15%, bibigyan ng sistema ang perfect physique effect. Tandaan, tatagal ang physique na ito ng 2 taon. Sabi ni Shen Yuan sa sarili, "Ha, fitness panel, may ganito rin pala si System Daddy." Lumabas ang system notification, fitness panel, taas, 182 sentimetro timbang, 70 kilo kalusugan, 69 yen, 21.1 body fat. 21% sabi ni Shen Yuan sa sarili, ibig sabihin, tungkol lang ito sa fat at weight control, dun tayo mag-focus. Ano itong baton?
Sunod-sunod na lumabas ang mga notification mula sa sistema. Business Management, Investment Strategies, Human Resources Management, Public Speaking. Tron, sabi ni Shen Yuan sa sarili, lumalabas na fitness ay isang bahagi lang. Kapag naabot ko ang kriteriya ng sistema, makaka-unlock ako ng bagong skills. Sa tulong ni System Daddy, kaya kong matutunan ang mga bagay sa loob ng isang buwan na ang iba ay kailangang taon para matutunan. Ang galing! Sumunod na araw pumasok si Liu Menglu sa kwarto at sinabi, "Hehe, sobrang dami ng calories sa almusal ng hotel, kaya ginawa ko na ang pagkain mo para sa umaga at tanghali. Sige, kain na." Gumising ako ng alas 6:30 para gawin ito, habang kumikislap ang mga pagkaing inihanda niya. Sabi ni Shen Yuan, "Wow, ang ganda nito." "Salamat, Coach Liu." Namula si Liu Menglu at sinabi, "Natutuwa akong na-appreciate mo. Pero mula ngayon, huwag mo na akong pagodin tulad ng kagabi." Sabi ni Shen Yuan, "Yan lang ba ang naramdaman mo? Wala nang iba?" Sabi ni Liu Menglu, "Malakas ka, ang galing mo, masaya ka na ba? Kain na para makapag-workout tayo." Sabi ni Shen Yuan, "Yanan." Ilang sandali pa, naglakad ng may kumpiyansa si Liu Menglu. Pagdating nila sa Yewen, isang binata ang nag-isip, "Yanan, kailan ba nagkaroon ng ganitong hot na coach ang Yewen namin?" Habang ibinabagsak niya ang mga weights sa sahig, sabi ng isa pang binata, habang tinititigan ang matibay na puwet ni Liu Menglu, ang di makapaniwala ng kanyang figure. Nagsimulang ilagay ni Liu Menglu ang isang plate ng timbang sa makina ni Shen Yuan at ipinakita ang kanyang matibay na puwet. Isang binata ang tinakpan ang kanyang shorts habang tinitigan si Liu Menglu at naisip, "Hindi ko na mapigilan ang pagtingin, isang tingin pa at magre-react na ako." Isang kalamnan na lalaki na nagfe-flex ng mga braso ay nag-isip, bakit ang isang diyosa tulad niya ay kasama ang payat na lalaking ito? Sayang! Bakit hindi na lang ako niya piliin? Sabi ni Liu Menglu kay Shen Yuan, "Shen Yuan, iangat mo pa ng konti ang mga braso mo. Huwag kang gagamit ng momentum." Habang pinupunasan ni matandang Hao Jun ang kanyang pawis sa gilid, bigla siyang nagbulong sa sarili, "Sandali, si Shen Yuan ba yon? At yung babaeng kasama niya? Hindi ba't kamakailan lang ay bumili siya ng mga mamahaling bag para sa ibang babae sa Yesi Mall? Ngayon may bago na naman? Aba, babaero talaga ang loko." Sabi ni Liu Menglu, "Kita mo? Kaya ka kailangang mag-ehersisyo. Kakasimula pa lang, pagod ka na agad. Pero ayos na rin para sa unang session. Uminom ka ng tubig, dahan-dahan lang tayo." Inabot niya kay Shen Yuan ang isang bote ng kanyang tubig pampaligo habang nakangiti ng mapanukso. Sabi ni Shen Yuan, "Yanan di. Kailan ba natin maaabot ang tofu?" Nainis si Liu Menglu at sinabing, "Bastos ka talaga." Bulalas ni matandang Hao Jun sa sarili, "Abat nagpapakasarap ang mokong na ito kasama ang bago niyang babae, habang ako, hindi ko man lang makontak si Zhu Wanting. Blinak ako sa WeChat, hindi ko alam ang address, wala man lang paliwanag kung bakit kami naghiwalay. Nakakainis. Sandali, baka nga nangangaliwa siya. Kapag nabuking ko to, siguradong iwan siya ng kahit sinong babae. Hehe, gawin na natin to, tignan natin kung paano niya ipapaliwanag to." Lumakad siya papunta kina Shen Yuan at Liu Menglu. "Yo, Shen Yuan, ang gulat ko naman na andito ka." Bati ni Hao Jun, sagot ni Shen Yuan, "Ah, ikaw pala. Ano nang kailangan mo?" "Wala naman, dumaan lang para bumati." "Ayos. Babalik na ako sa workout ko." Nagpatuloy si Shen Yuan sa pagbubuhat. Matamang tumingin si Liu Menglu kay Hao Jun at sinabi, "Umalis ka na. Huwag kang manggulo sa moment namin, okay?" Nakamot sa ulo si Hao Jun at naisip, "Aba, gusto pa akong paalisin. Hindi ko pa nga nasasabi kung bakit ako nandito." Muli siyang nagsalita, "Yung babae na kasama mo sa Yesi Mall noong isang araw. Bakit hindi siya kasama ngayon? Mukhang close kayo noon, binilhan mo pa siya ng mga gamit." Kung legit silang magkasintahan, naisip ni Hao Jun, tiyak magtatanong tong si girl at puputok. Tara, gulo na sana. 20 segundo ang lumipas, wala pa ring reaksyon mula sa dalawa. Si Shen Yuan ay pawis na pawis habang nagbubuhat. Tahimik na pinupunasan ni Liu Menglu ang kanyang pawis gamit ang tuwalya. Naisip ni Hao Jun, walang reaksyon. Ang weird. Hindi ba't sila yung magkasama dati? Tumalikod siya kay Liu Menglu at tinanong, "Hoyu, narinig mo ba ako? Tungkol doon sa babae dati?" Matalim na tiningnan siya ni Shen Yuan at sinabing, "Hao Jun, seryoso. Mind your own business. Hindi naman kami ganun ka-close."
At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.